Uy, what's up guys? Good morning. So, it's been 2 months, di ako nakapag-upload and 2 months ko na rin itong ginagamit. Binabantayan ko lang siya. So, sa sobrang bantay ko, di ako nakapag-upload. Charot lang. Share ko lang, ito yung inverter na pinabago sa aking setup. Ayan siya, ang setup. And meron dito mga maliliit na inverter. So, ngayon, share ko lang sa inyo kung ano yung tatlong bagay na medyo hindi ko nagustuhan sa inverter na to. And everything else okay naman siya, very good. Sadyang meron lang talagang tatlong hindi ko, parang hindi ba angkop sa panglasa ko, yun lang. So ito is hindi siya hindi siya nakapag-export, FY lang sa mga gustong mga curious lang, hindi siya nakapag-export. Hybrid lang siya na magkasamang controller at inverter, and yun na yun, wala siyang export. Okay, so first na hindi ko nagustuhan dito is yung pag gumana yung controller niya, like nagcha-charge lang siya, bumubukas yung fan niya dito. So kunwari, nagsimula ng umaraw, nag-harvest na siya. Kunya ito, pag nag-harvest siya, wala naman siyang fan, hindi siya maingay. Ito, pag nag-harvest siya, kahit sabihin mong konti lang, like 5 watts, napakaliit, gumagana yung fan niya sa ilalim na kumukonsumo ng napakalaking watts kumpara sa hina-harvest niya. So imbis na naka-harvest siya, bumababa pa lalo yung battery mo. So yun yung parang ang weird lang. Okay sana kung ang hina-harvest niya is 1000 watts, maniniwala pa ako, kaso hindi. Kasi sikat lang ng araw, gagana agad yung fan niya dito sa baba. Silipin natin, yun oh. Dalawa pa naman yan, tapos ang lakas ng buga. So ang laki ng kain niya sa battery. Yun yung isa. Then pangalawa is yung, kunin ko lang yung manual ulit para meron tayong visualization ng sa settings. So ito yung pangalawa. Meron ka ditong USB, SBU, SUB, SBU, tsaka MKS. So ngayon naka MKS settings ako kasi ito dapat yung AC input niya, hindi ko sinasaksak kasi yung okay sana to solar first tsaka SBU priority. Kaso ang problema ay I'm under the impression na ang kunwari kumukonsumo ka ng 60 watts, yung panel mo is nag-harvest ng 100 watts. It means safe, 'di ba? Kahit idagdag mo pa yung 30 watts na idle consumption nito or yung working consumption niya, so that's 90 watts. Lamang ng 10 watts pa rin yung harvest mo. Pero itong inverter na to, hindi. Guys, sa mga nauna kong video, yung sa installation pa lang, unang araw pa lang napansin ko na kagad siya na kapag nakasaksak yung utility mo, kumukonsumo siya ng extra kineme sa utility mo na hindi naman kailangan. O siguro kailangan niya kasi kinonsumo niya, pero hindi ko makita sa math o hindi ko makita sa formula kung bakit. So ngayon naka MKS ako. So ang gamit ko na sa kanya is parang cash per na off-grid inverter lang. Then meron pa rin ako ditong ATS pang transfer switch para pag namatay siya, meron siyang settings na ka-cut off niya ng matindi-tindi talaga yung output. Then gagana to. Ay, time check pala, 7:30. So ito yung ko, solar panel na breaker. Bubuksan ko and charging lang to, hindi pa nakabos mismo inverter, pero ito yung bubukas yung ventilador niya. Di ba? Ayun, input 2 watts. Namamatay naman siya, yes. Pero may time pa rin na gumagana siya kahit napakalit ng hina-harvest. Ito pang isa, pag binuksan mo yung inverter mismo, ito yung nasa pangatlo ko binuksan mo yung inverter mo, ang lit lang ng consumption mo, like dalawang dalawang click fan, konting ilaw. So napakalit, wala pang 100 watts. Yung dating Peto ko, hindi gumagana yung ventilador pag ganun lang yung consumption. Pero ito, kala mo pagod na pagod, lagi nakabukas yung ventilador. And wala sa settings niya, wala ako nakikita somewhere dito na para patayin yung ventilador niya.
Kasi yung ventilador kumukonsumo rin yan ng kuryente. Although nakakatulong siya, yes, let's say nakakatulong, pero come on, yung temperature mo naman, wala siyang pang-detect ng temperature, yung init ba sa loob. Like, gagana siya pag ganito na siya kainit, wala akong nakikita dito. So, hindi ko siya mapatay, hindi ko siya ma-off. Siguro, bubungkalin ko yung loob niyan, manual kong huhugutin yung saksakan, gagawa ko ng external switch, pero masyado matrabaho naman, tsaba masira ko pa. Next time na lang. So, ito lang yung mga settings niya, and kung ano mo din sa tatlo na inireklamo ko is, hindi mo totally reklamo, pero hindi ko lang feel, pero walang way para i-off. So, ayun. Yung extra konsumo niya kapag nakasaksak ka sa utility, imbis na makatipid, hindi naman pala. Ang laki ng dagdag. So, kung saktuhan lang yung computation ko dito, saktuhan lang para sa umaga namin. And yung extra konsumo niya is parang hindi talaga nakatipid. So, ayun. Then yung ventilador and yung ventilador ulit sa pangatlo. So ayun. Kalimutan ko lang, may isa pang reklamo dito bukod sa kulay. Perfect sana siya kung kulay pula eh. Ayun lang. So ayun. So meron ako dito isang inverter, hybrid, SCC, ito yung dalawa. Nakakabit ko rin yan uli. Kasi naka 12 volts naman na uli ako. And yung pagbalik ko sa 12 volts, chika uli sa inyo. Next video na lang. So, plano ko mag-upgrade ng battery. So, kung nagtatanong nasa na yung battery ko, ay, dito siya nakatago. Hinarangan ko ng ano kasi pag may batang dumot ba ng screw, pak, dun sa positive tsaka negative, pak, kislap, sarap, sunog. So, ayun, anyway, yun lang, share ko lang sa inyo. And kung meron kayong hindi rin nagustuhan na hindi ko nabanggit, share nyo lang sa comments and basahin ko siya. Yun lang, salamat, bye.